Pag-usapan natin ang isyong yan at iba pa. Kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Studios si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magandang hapon sa iyo, Congressman Ridon, and welcome sa Arangkada Balita. Medyo long time no see. Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita. Okay, Kong, pabor ba kayo na palawigin ang suspension kay Congressman Barsaga? Tingin ko nga dapat hindi lang ho palawigin, kundi dapat tapusin eh. Ito pong pamamalagi po ni Congressman Barsaga sa Kongreso, lalo tigit doon sa, I think, mabigat po yung mga binanggit niya na mga pahayag no, laban kay yumaong Congressman Romeo Acop. Medyo nakakabastos talaga po. Hindi medyo. Bastos talaga yung pagkakaano po. Di ba yung mga sinabi niya, pumanaw na yung inyong kasamahan po. Hindi, ano talaga yun eh, pagbasag yun sa kulturang Pilipino, hindi ba? Oo, Na paggalang mo sa patay, kahit ano man yung kasalanan nila, hindi ba? Parang hindi ho ata ginagawa yun ng mga kababayan ho natin. After, kahit hindi ka siguro public official nga, di ba, tama, Congressman, hindi mo dapat ginagawa yun bilang And all respeto the na more. rin. And all the more na public elected official, di ba? Well, isang bagay yun. Pero pangalawa, tingin ko hindi rin niya binibitawan yung kanyang pro-China positions. No? Yeah, oo. At ang iba pa ho niyang ibang mga treasonous positions in the past. So, I think he will have to face that as well. So hindi lang, sabi nyo, hindi lang enough itong suspension, kundi expulsion. Tingin ko dapat umabot na yun doon. Kasi, kumbaga, he had 60 days to basically think about his actions in the past. Pero I don't think he has ever thought about it and rethought his future. No? So I think Congress at this point is, I think, a bit ready to go further than just expanding or extending yung pong suspension. Pero how does that work when you want to, gusto mong tanggalin ang isang miyembro ng Kongreso based on this? Well, magkakaroon lang ho ng new proceedings no? Next week. So I understand yung pong Ethics Committee magkakaroon po ng pagdinig no? Dito po sa mga request na palawigin po itong suspension or kung magkakaroon po ng motion to expel, then I think that will be the case for him. Pero yun nga, pero titingnan natin, partner, naalala mo, pag nangyari yan, kung sakali i-expel si Congressman Barsaga, etong isa pang batang congressman, si Congressman Leviste, nagsasalita na nga na may de facto martial law daw. Hindi kaya yan ay lalong kumbaga, magiging, lalo niya sasabihin may martial law pag naalis, yung kasama niyang medyo maingay din sa Kongreso. Well, tingin ko naman walang ganun. Kasi syempre, no less than Senator Ping Lacson had stated na hindi totoong may de facto martial law. The courts are open. People can basically impeach the president and the vice president. Congress is still open. The Senate is still open. These are martial law events. So that has not happened today. So what is he actually talking about? That there is a de facto martial law. And just for the sake of, in case mangyari nga na na-expel siya, sinong papalit pag ganun? Well, pwede hong magkaroon ng special elections is what I understand. No? Or pwede hong magkaroon ng caretaker doon po sa kanya pong distrito. Katulad If he gets nung nangyari nung Nung namatay yung dad niya. Oo, nung yumao ang dad niya. Oo. Pero under po sa House rules ho ba, ano yung mga pwede i-consider for expulsion na? Yung mga ganitong klaseng actions po ba? Well, tingin ko kasama yan doon sa disorderly conduct. No? Yeah. At yung iba pa hong mga mabibigat na batayan para ho magtanggal ho ng miyembro po ng Kongreso. So, I think many House members have already understood and saw na I think he has reached that point na it is not just about furthering the suspension but actually considering his expulsion. And ito nga, ano po ang reaksyon nyo doon sa mga pahayag naman nitong isang congressman na kasamahan nyo rin, no, si Congressman Leviste, na maraming araw natatakot na magsalita ngayon dahil ang mga kritiko raw ng administrasyon, ang una raw nasasampahan ng kaso. Well, tingin ko harapin na muna niya siguro yung fines. No? Na 24 billion na talagang pinapabayad sa kanya ng DOE. Tapos pangalawa, yung pong looming hearing po on his franchise, which is basically ipso facto revoked already. Harapin niya muna yan kasi nga, like what I stated, I don't think yung factual conditions of a de facto martial law even exists. Kaya nga, tsaka meron pa po siya sinabi na may mga batas daw na hindi masusing nagkaroon ng debate, mga bilyong pondo na hindi na napag-uusapan dahil nga daw sa ganyan. Well, kung ang binabanggit niya yung 2026 national budget, extensive yung debate rito. Ang gusto ko malamin sa kanya, ba't hindi siya masyado nagtanong? Nung po nagkaroon po ng debate sa komite, nung po nagkaroon ng debate sa plenaryo. Kasi kung marami ka palang question, dapat nun pa lang. Hindi ngayon, after tapos na eh. Ngayon siya nag-iingay. Tama po. Tama yun. Kaya nga,
yung po nga basic statement niya ho talaga na there currently exists a de facto martial law in the Philippines today doesn't exist, isn't a reality to Filipinos. Oo, sabi nga, nung kausap ka namin kahapon si Attorney Jess Falsis, Yeah. kung yung mismong mga biktima ng martial law ay hindi naman parang nakaka-insulto ito sa actual victims of martial law. Well, yun pa ho. And more importantly, hindi naman ho militar yung nagpapatakbo ng atin pong pamahalaan. Oo nga po. Mga civilian pa rin ho. Buhay ang Kongreso, buhay ang Senado, mayroong debate sa iba't iba ho nga mga branches of government. So, kung yun ho yung magiging batayan ho natin, there is no de facto martial law at the moment. Pero kung sakali ho ba, sir, na matapos yung suspension mo, bumalik bumalik na si Congressman Barzaga, tingin nyo ano yung mga dapat niyang gawin para, alam mo yun, na manumbalik yung trust and confidence sa kanya? Well, wala naman ako sa posisyon para magbigay ho ng advice no sa kasama natin sa Kongreso. Pero I think mabigat sa mga kababayan ho natin yung kanyang mga posisyon ho na pumapabor sa China. More importantly, yung Senado ho mismo may resolution, hindi ba? Para sa pagsuporta kay Commodore Tariela, tingin ko dapat ho yun ang tinitindigan ng mga House members, ng mga senators. No? Hindi ho yung pagkautaw sa mga sinasabi po ng China. And speaking nga of this issue with Commodore Tariela, no? Ano po ang inyong posisyon dyan? Kasi yung iba gusto nang i-declare na persona non grata. non grata. Itong Chinese officials, yung sa ambassador, yung bagong ambassador ng China sa Pilipinas, kabilang na siya. Well, malaya ho ang lahat no, na sabihin ho ang kanilang mga paninindigan sa usapin po ng West Philippine Sea at sa usapin po ng relations ng China at ng Pilipinas. And more importantly, mataas yung suporta nito. I think around 80% of Filipinos basically support yung posisyon po natin na talagang dapat ipaglaban po natin yung interest po natin sa West Philippine Sea. Siguro, huli na lang, Congressman, ito na yung next week, medyo busy, kasi yun nga, yung dalawang impeachment complaint na posibleng talakayin na laban kay Pangulong Marcos Jr. Then, of course, ayan na nga yung pwede na ulit magsampa ng panibagong reklamo laban kay VP Sara. Kailangan po ba intayin muna yung resolution sa MR or hindi na? Well, again, ang posisyon ho namin on the Vice President impeachment, dapat ilabas na ho ng Korte Suprema. Yung po nga motion for reconsideration para magabayan po ang Kongreso at Senado doon sa actual next steps. No? Kasi syempre, pag pabor po sa Kongreso ito, the trial can basically proceed at the Senate. Hindi ba? At kung hindi man, pabor sa amin, edi syempre, we will follow the new Supreme Court rules. Oo, and then pag nag-file, and then go for the other impeachment cases that will be filed. Kasi sabi nga February 6, pwede bang sabay yun or isa lang ang pwedeng mangibabaw? Well, magtutuloy-tuloy po lahat ng mga impeachment complaints. No? Una, yung tumatakbo na ho ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. So magsisimula na ho yung proceedings ng House Committee on Justice by next week. Okay. So pag-uusapan na ho yung sufficiency in form and substance po by next week. Alright, good luck po sa inyo dyan sa Kongreso. Maraming salamat, Congressman Terry Ridon. Maraming salamat. Sir, maraming salamat po. Ingat po.